Number one na nasa listahan ko, yung serviceable ba siya? In the long run ba, pag nasira, may available parts, madaling gawin. Ito na siya, no? Parang pinalit na FAT. Sana madali lang i-open. Ito yung L3310, L3210. Parang lumiit pa nga eh. Then to. Angat natin. Ayun. May similarity sa tangke. Ayan, welcome sa Bentek. Ito na yung ating printer, no, dumating na nung isang araw pa, kaya lang wala pa tayong time para i-unbox itong Epson L3310. Ito, nakuha ko lang to ng 6,711. So kasi ang Bentek YouTube channel, nagpo-promote tayo ng practicality. Yan, hindi lang tayo dun sa ganda ng itsura, physical appearance ng isang printer o ng iba pang gadget o mga equipment. Hindi tayo nagre-rely sa ganun. So, ang number one na nasa listahan ko, yung serviceable ba siya? Yung in the long run ba, pag nasira, may available part, madaling gawin, madali yung consumables. Kasi mas napapahaba pa natin yung buhay ng printer. So 'di ba, may mga printer na may mga nagtatanong sa akin sa abroad binili, maganda, mura. Pero nung tiningnan ko yung model at tiningnan ko sa Philippine market, wala yung model na yon. So hindi ko nire-recommend, no? Hindi ko nire-recommend doon kahit mura pa nabili sa abroad yan. Kung hindi naman yan serviceable dito sa Pilipinas, wala siyang parts, wala siyang mahirap yung consumables, no? O order ka pa abroad, no? Mas mapapamahal ka pa kesa mapapamura. So ito na nga yung Epson L3310. Ito yung pumalit dito sa previous model, which is yung L3210. So sa video na to, hindi ko kasi magagawa yung buong isi-set up ko, lalagyan ko ng ink. Nag-order pa ako ng Kuyi pigment. Matagal na akong gumagamit ng Kuyi pigment. Although maraming good feedback ang Hansol, pero since 2010 or mas mababa pa doon, sa Audion pa ako bumibili, Kuyi na yung ginagamit ko. Kaya trusted ko na. Then, kung sa Shopee ka o order, mas maganda yung supplier, yung Kuyi Quap supplier, dyan. Andito yung shop nila sa Shopee. Tingnan nyo yung link sa baba, tapos maglalagay din ako ng product nila. Dyan ako bumili ng Kuyi pigment. Then, ang maganda kasi sa YouTube daw, pag mga equipment, yun nga ito, nakuha ko ng 6,711. Merong YouTube voucher na pwede mong ma-avail. Kaya lang, hindi ko kontrolado kung ilang percent yung pwedeng ma-less, pwede nyong i-check dyan. Kasi minsan ang pinaka-maximum na less sa YouTube shopping, no, YouTube voucher ay 30%. Kasi minsan bumababa, no, nasa 12, 20, 25, no. Abangan nyo na lang yung mga ngayong 999 pala, no, tulad ng 111 at 1212 sale. So ngayon 9999 susunod kasi August na ngayon, tapos na yung 888. Huwag na natin patagalin, i-unbox na natin itong L3310. Yan, pagpasensyahan nyo na yung lugar kasi wala talaga tayong magandang studio at nakapokus tayo sa repair at sa mga DIY, no, kaya hindi maganda yung ating setup. Malay nyo, balang araw gumanda yan. Kasi pag nagre-repair ka, hindi mo maiiwasan yung mga talsik ng ink, yung dumi sa kamay. Open na natin. Sa presyong 6,711, parang Epson L121 lang yun. O kaya yung Epson 1210 dati, no, yung kamukha nito pero walang scanner. Baka ngayon ang model na yun ay Epson 1310. So ito, Epson 3310, ito yung may scanner. Pag 1310, yun yung walang scanner. Print only.
L3310. Ito, mga ka-printing, tsaka to, ang kaibahan nito, ito gumagamit ng maintenance box. Ito, waste pad na nasa gilid. Yan, nasa gilid. Then, pag ni-reset mo siya, papalitan mo lang ng maintenance box. No need ng software, ng adjustment program. Ito, pag pinalitan mo ng waste pad, kailangan mo pang i-reset sa computer gamit ang adjustment program. Side by side comparison, no? Ayun na natin. So abangan nyo rin yung nag-order din kami ng Canon G2010. Yung Canon G2010 ay version din na parang G1010, kaya lang meron siyang scanner. 3-in-1 siya. So yung G1010 ko, kung makikita nyo, ito pa rin, no? 2 years na siya. Wala lang siyang scanner, pero goods na good siya sa mga heavy or thick paper, yung makakapal. Usually yan naman ang laman ng printer. Siyempre nandiyan na yung power cord, USB, then yung printer mismo, tapos yung original ink. Ngayon kung nakabili kayo ng printer na walang original ink, merong mga ganun kasi sa mga may pwesto. Kunyari lalagyan na ng pigment, kumbaga inaalis nila yung original ink tapos pigment yung pinapalit. Kaya lang medyo okay din naman, no. Ay check nyo na lang kasi minsan parang mas mataas pa yung presyo kaysa bumili ka ng printer at ikaw na lang ang maglalagay ng pigment ink. Kasi yung pigment ink, madali lang naman yan isalin. Sa panahon ngayon, wala nang physical conversion talaga. Hindi tulad nung dati, nung mga T-series, ang printer, bibili ka pa ng CISS na tank at talagang physically na kino-convert. Eto hindi, ink na lang talaga ang nilalagay, ink of your choice. Iba na rin yung tray, no? Iba na rin yung tray sa tray ng yung dati. Power cord. Tapos, yung original ink nandito. Dapat, mga ka-printing, kasama yung original ink. Para sa akin mas advisable ko na bumili sa Epson flagship. No, okay din sa mga mall, no, kasi may mga authorized dealer din 'yan. Sa Epson flagship, sigurado ka dun sa quality ng printer at siguradong legit talaga yung makukuha mo. Lalo na kung mga sale na yan, no, magtataka ka, no, 6,711. Ang orig price niyan ay 10,800. Pero kung makikita mo dito nga sa Shopee account nila, ay parang bumaba na sa 10,800, parang 9,000 plus na lang. Side by side comparison lang po ito ngayon, na ipa-part 2 na lang natin yung setup, yung test print. Yan. Para yan sa mga gustong bumili ng printer at makita nila yung actual print. Lalo na sa mga estudyante, no, tsaka sa mga magi-start pa lang gustong mag-printing business, lalo na yung mga freelancer o kaya sa bahay lang, yung mga mommy, yung mga daddy na gustong mag-extra income. Kasi yung mga printing shop sa labas na marami na naman silang alam. So ang ating target audience, yung mga bagong gustong mag-start ng printing business, mga nagsa-side hustle, yan, yung mga gustong mag-DIY. Basta sa akin kasi, ang recommendation ko, basta ang printer dapat serviceable, may parts, madaling hanapin, mura, yan. Tulad ng Epson, maraming parts yan sa Shopee. Yung mga pick-up roller, minsan kahit mainboard, yung sensor, this sensor. Ito na siya, no? Ito na mga ka-printing. Open na natin. Parang pinaliit na L8050, no? Sana madali lang i-open. So, side by side comparison. Side by side comparison natin. So, ito yung L3310, L3210. Parang halos sinlaki lang din, no? Halos sinlaki lang. Parang lumiit pa nga, eh.
Parang parehas lang. Iano natin idikit natin. Parehas lang siya. Parang lumiit, no? Kasi ito naka-extend, no? Naka-extend yung tank. Samantalang ito, hindi na naka-extend. Kung titingnan nyo doon, mas mahaba pa to kasama to. Mas mahaba pa tong L3210 dito. Kasi tingnan nyo, extend to. Ito pasok na, parang L8050. Ngayon open natin. Yan, pares naman siyang natin to. Open natin. Yun, mas mataas pala itong iba na yung pare din yung scanner unit, no? A4 parehas. L3210 to. Angat natin. Ayun. Ito yung loob. Ito yung maintenance box. Ito, no? Sa Epson L3210, may dito, no? May tornilyo. Ayan. Dito para ma-open mo, aalisin mo pa yung tornilyo. Ngayon, titingnan natin yung loob. Yung loob niya, tingnan natin. Printer head, parehas printer head Kahit yung parehas, no? Kasi natin to. Parehas yung mechanical. Parehas yung Yan. Yun nga lang, ito banda dito may takip na. Dito may takip na. Ito wala. Walang takip. May takip siya. Flex wire. Parang parehas din yung flex wire. Parehas yung tube. Dito na lang nagkakaiba sa tangke. Magkaiba yung tangke. Parang medyo may similarities. May similarities sa tangke. Yung tangke sa loob pero dito sa labas magkaiba na. Magkaiba na yung design. Kasi yan yung design dito. Dito, pag ganun, pabaligtad. Pabaligtad yung design. Yan. Tingin ko yung parts nito, pick up roller, flex, head, yung board lang, no? Sana pares din ang sukat ng board doon. Pares din yung kabitan kasi meron akong naiisip na baka pwedeng yung board nito malipat dito. Ang mangyayari nga lang, magiging L3210 na to. Kung gusto mong ma-prevent na wala ng maintenance box. Pero kailangan mong i-input yung hardware ID ng head, no? Kung possible yon. Kung parehas din yung mga flex wire. Yan, tulad niyan. Kasi dito hindi nakikita yung flex wire, tago Siguro pag natanggal to, bago pa, no? Kaya ayoko munang galawin. Sa tingin ko, parehas yan Nag-iba lang yung body. Kasi ito, parehas Yan, tingnan nyo. Parang halos parehas. Yan. So, yun lang, masyado nang mahaba yung video natin. Tsaka na lang natin i-test. Ito, paggawa lang to Ito yung nakaraang video. Yung mga pag-repair ko nito na i-video ko na. Yan. Tapos ito, may parts pa akong binili dito, no, para maikabit ko na yung takip. Number 1 yung ang tatandaan sa pagbili ng printer, dapat serviceable, may parts, consumable, available. So, maraming salamat, no, mahaba na yung video natin Hanggang sa muli, wag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bente. Maraming